Mga requirements sa pagkuha ng Wildlife Farm Permit o yung tinatawag na WFP. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel at kung bagong viewers ka at kung gusto niyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. So sa mga CWR holder na meron na po ay ito po yung isa sa mga hinahangat natin na permit para ma-upgrade po yung ating Certificate of Wildlife Registration. Ito yung Wildlife Farm Permit. So dito po ang Wildlife Permit po ay medyo marami-raming mga requirements na ating ipoprovide. Maraming mga requirements ang ating kakailanganin. Di tulad ng Certificate of Wildlife Registration ay ilan lang na mga requirements tulad ng mode of acquisition, LTP at veterinary certificate, tapos yung inspection certificate. Ngunit dito sa Wildlife Farm Permit ay medyo marami-rami ang ating gugugulin na oras at panahon sa pagkuha ng mga requirements. So ano nga ba ang mga requirements ng Wildlife Farm Permit? So una po, here are the checklist of requirements for Wildlife Farm Permit. Unang-una po, yung duly accomplished application form Annex A. Ito po ay pwede nating i-download sa DNR na website nila, itong Annex A. Or pwede nyo po ito makita sa Department Administrative Order number 55. So nandun din po itong duly accomplished application form ng Annex A. So dito po tayo magpipill up. Yung pangalawa po na requirements ay yung copy of Certificate of Registration from appropriate government agency such as SEC, yung Security of Exchange Commission, CDA, etc. Hindi ko alam yung meaning ng CDA. So itong mga requirements na to ay iisa-isahin natin kung saan at saan tayo pwedeng kumuha nito. So itong babanggitin lang natin kahabi ay mga requirements. Ngayon yung proseso sa pagkuha ng bawat isa nito ay iisa-isahan din po natin. Dahil ito pa lamang po, itong checklist requirements ay ating nahingi sa DNR Ginubatan. Salamat po Ma'am Mylene Magay sa pagbigay niya sa akin ng mga checklist of requirements para sa pag-apply po ng Wildlife Farm Permit. So yung pangatlo po natin na requirements para sa Wildlife Farm Permit ay yung proof of scientific expertise, list and qualification of manpower. Yung pang-apat po, yung financial plan showing financial capability to go into breeding. Yung panglima po mga kahabi, yung proposed facility design. So lahat po itong mga requirements nito ay wala pa po akong naya-apply or nagsisimula pa lang ako sa pag-a-apply. So kung ano man yung hakbang na ating nakuha sa bawat requirements na naka-indicate dito ay isi-share din natin. So yung pang-anim po, in case of indigenous threatened species, letter of commitment to simultaneously undertake conservation, breeding, and propose measures on rehabilitation and or propagation. So yung pito po na requirements, prior clearance from the affected communities. Example, concern LGUs, recognized head of the indigenous people. Yung pangwalo po na requirements, proof of legal acquisition of wildlife. So ito pong number 8, meron na tayo nito. Dahil sa pagkuha natin ng Certificate of Wildlife Registration, ay meron na rin po tayong proof of legal acquisition of wildlife. So meron na po. Meron na tayong dalawang requirements. Yung duly accomplished application form at itong proof of legal acquisition.
acquisition of wildlife. So yung pang-siyam po ay yung Environmental Compliance Certificate o yung tinatawag na ECC or Certificate of Non-Coverage o yung tinatawag naman na CNC. So yung pang-sampu po na requirements ay yung payment of fee 500 application fee. So ito, mapoprovide natin agad. Ito yung number 10 na requirements, 500. So napakamura lang po ng pag-apply ng wildlife farm permit. Ngunit yung pagkuha natin ng requirements ay medyo wala pa po tayong idea kung paano at saan natin kukunin. Ngunit isa-isa lang natin para tayo makumpleto natin yung requirement. So kahabi dito sa number 2 yung copy of certificate of registration from appropriate government agency. Parang kukuha tayo sa Security of Exchange Commission na tayo ay magpaparehistro ng ating gagawing company o ipaparehistro natin yung ating aviary. So yun po yung aking pagkaunawa. Paki-comment po kung tama. Tapos yung sa number 3, yung proof of scientific expertise, list of qualification of manpower. Kung meron tayong mga magiging manpower or magiging tauhan sa ating gagawing proyekto na farm at ililist po natin kung ano tsaka yung mga expertise po natin. Yung proposed facility design sa number 5 ay yung ating mga aviary, yung mga kulungan natin ay kailangan ay merong itong kaukulang layout. At saka yung sa indigenous threatened species, so hindi ko to kabisado, alamin natin. Tapos yung number 7, yung prior clearance from the affected communities ay hindi pa rin natin na malalaman kung saan. Siguro pupunta tayo sa local government unit. At saka yung ECC or CNC, kung ano po yung naaangkop na para sa atin sa pag-apply. Kasi merong tinatawag na small scale farming at large scale farming. So doon lang muna tayo sa small scale farming. Siguro dito to papasok yung sa CNC, yung non-coverage certificate of non-coverage. So hope na mga kabi, baka meron mga kabi dyan na nakakaunawa sa pagkuha ng requirements, ay pakishare naman to para makatulong din tayo pag tayo nakakuha ng requirements ay isi-share din natin. So ito po, magandang hangarin natin na makapagtulungan tayo sa mga requirements paano kumuha ng wildlife farm permit. So yun po mga kahabi, ito ang mga checklist requirements for wildlife farm permit. So sa mga kahabi dyan na naka-experience na ng ganitong requirements sa mga wildlife permit natin dyan na gusto mag-share kung saan at papano, ay welcome po tayo dito na makapag-share tayo ng proseso sa pagkuha ng mga requirements. Para naman sa mga katulad ko at sa mga katulad natin ng mga kahabi na gustong i-upgrade ang Certificate of Wildlife Registration na makapunta naman sa Wildlife Farm Permit para ma-expand ang ating nakakailigan sa pag-breed ng ibon. So, pag pinasok po natin ang Wildlife Farm Permit kahabi, ay medyo hindi ito biro. Kailangan po ito ng kakibat na pondo at sakripisyo at mga requirements na kakailanganin na hinihingi ng DENR or Department of Environment and Natural Resources para po ma-provide natin ang mga requirements na to. So sa 10 requirements, 3 na po yung ating na po-provide or kayang i-provide agad. Ito yung duly accomplished application form at saka yung proof of legal acquisition of wildlife and the payment of fees of 500. So yung 1, 8, number 8 and 10. So yun po. So sa if the rest ay iisa-isahin natin na ma-comply natin ang mga requirements nito para pagdating ng araw ay makapag-apply tayo ng Certificate of Wildlife Registration.
So hopefully meron tayong mga natutunan mga kahabi. At ito rin po yung tanong ng ating kahabi sa mga previous videos ko, kung ano daw yung mga requirements ng CWA, ng Wildlife Farm Permit o yung WFP. So ito na po. So ang nagbigay po sa akin ito ay sa Region 5 DNR Ginubatan po. So baka sa ibang region merong karagdagan na requirements or same tayo ng mga requirements sa mga region. So paki-check na lang po kung saang region kayo or tsaka saang DNR kayong nasasakupan para makahingi rin kayo ng requirements or baka parehas lang din ang requirements itong mga checklist of requirements for wildlife farm permit. So mga kahabi, meron tayong mga natutunan or sa paghahanda natin itong mga requirements na po natin ay unti-unti na po natin i-provide, ihanda, alamin natin kung saan at kung paano dapat. Kasi alam natin yung iba rito na mga requirements ay kailangan pa uli ng mga requirements para makuha natin yung requirements na ito. So yun po. Hope meron tayong mga natutunan. Maraming po salamat. At kung nagustuhan nyo itong talakayan natin sa pagkuha ng requirements or checklist of requirements for wildlife farm permit, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So nais ko rin pong i-shoutout ang patuloy natin ng mga sumusuporta, mga kahabi at mga silent viewers dyan. Shoutout po sa inyo. At nais ko pong i-shoutout si Ma'am Mylene Magay. Siya po yung nag-provide ng requirements na nagbigay po sa atin sa mga checklist ng requirements for wildlife farm permit. So maraming po salamat at shoutout po sa inyo. Si Kahabi Tubde Carrion, Akala Arsa Bima, shoutout po. Si Joshua Magbitang de la Cruz, MJ Aviary, Mars Kung Uday, shoutout po sa inyo. My dear Ian Reyes, Myjer Lastimoso Kanahap, shoutout po. Mikey Soralde, Maikos Aviary, shoutout po sa inyo. Si Mr. J, si Mylene Bravo, shoutout po. Si Mylene Laguerta, shoutout po. Si Kahabin Jansen Santos, si Christine Joy Pajardo, shoutout po sa inyo. Nir Narvaez, Bernard Ventura Stanislao, shoutout po sa iyo Kahabi. Si Kahabi Jaiho, si Richard Kin, shoutout po. At last but not the least, Bicol Breeders and Hobbyists. Sa lahat po ng mga members at sa mga nakapalo ng Bicol Breeders and Hobbyists, shoutout po sa inyo mga kahabi. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga requirements sa pagkuha ng wildlife farm permit o yung tinatawag na WFP. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.